みんなが知らないんですけれども、 いつでも何起こるか Hindi natin alam. Walang problema. Masaya naman tayo dito. Kahit tahimik naman ang buhay ko. Okay lang kung magkaroon siguro ng ano, makakatakbo naman siguro. Listen to me. Maaaring maligtas tayo sa mga rumors of mga wars nito. Pero hindi natin nauunawaan that these are all signs of times. Ito ay tanda ng malapit niya ng pagbabalik. At gusto kong maging aware tayo nito ng Diyos. Amen? Gusto kong maintindihan natin ang mga nangyayaring kaganapan. Okay? Tingnan po natin ang violence na nangyayari ngayon sa taon na ito. Tingnan po niyan doon. Bumabaha na ng dugo. Tingnan ninyo kung paano nila patayin ng tao. ISIS integration of Islamist states. Here, ISIS does not just threaten the region, it also threatens the U.S. We know that ISIS is planning. That's ISIS. Inspires to carry out attacks. Sa Israel. These are the wars going on. Intercepted a rocket high above the city. Hindi po yan Hanabi, ah. Baka akala nyo Hanabi yan. Ito, merong kinakasal. Bigla nakita nila, nag-irap ang labanan. Tingnan po ninyo magiging ano yan, takbuhan na sila. Israel launched at least 160 strikes on the Gaza Strip. Middle East on the brink. The most responding troops for a weak bombardment of Last month lang po nangyari yan. majority of those civilians. Hindi po yan pelikula. Israeli military continue to bombard Gaza City. Libya. Ito po ang nangyayari ngayon ng mga wars ngayon. Hindi pa po tapos ang labanan na yan. Lima made, still going on. As the two groups battle, Libya's government looks on, powerless. The country is edging ever closer to civil war. They want an Islamic state. Russia. We are seeing the metastasizing of civil war in Ukraine. The seriousness of this cannot be overestimated. We now have clear evidence of artillery and rocket fire from Russia into the zone. Ukraine is slipping towards a civil war. But meanwhile, on the streets, people are continuing to die and the violence is getting more and more out of hand. Tingnan ninyo ang mga ano, pangkaraniwang kalye lang yan, dinadaanan ngayon ng ano. Tingnan po ninyo yung mga taong maganda niya. Mga taong pumapasok araw-araw, pangkaraniwan na lang. Ang gusto ko po maunawaan po ninyo, it happens, still happening right now. Hindi ko alam, baka ngayon nagtuturo ako sa inyo, still may mga marami nang namamatay ngayon. These are just an everyday life sa mga taong nakita natin ngayon dito sa ating video clip na nilagay ko ngayon dito. So kung unawain po natin, I want you to be aware. Beware. These are part of the signs of times. Huwag natin sabihin, nababasa lang natin, sanay na tayo nababasa natin. Kasi wala tayo roon. Kaya ang ganda ng nakikita natin minsan what's really happening there. Okay? Sapagat ito, ang sabi ko nga sa inyo, dito magaling si Satanas. Huwag kang masyadong magsimpay. Huwag kang masyadong mag-alala. Okay? Hindi ako nag-aalala. Ang iniisip ko, ito yung tanda na ng pagbabalik ng Panginoon eh. Okay? At sabi ng salita ng Diyos, it will happen. Okay? Ang matindi, si Satanas, ay pwede sabihin, gano'n na ngayon, huwag kayo maging aware. Wala namang, di ba, tahimik naman ng Japan, wala. Hindi nga yun ang issue eh. Ang issue ay ano, dahil nagiging masyado tayong nagre-rest, ang issue, hindi tayo nagiging aware, hindi tayo nagiging talagang nalalaman natin, ito na yung mga, ito na yung tanda ng Panginoon na sinabi niya 2,000 years ago.
This is only in this year, 2014, nangyari itong lahat ng mga sinasabi ko po sa inyo. Next week, remember, meron akong part 2. Part 2 po na ito ay yung sinasabi naman sa Revelation. Hindi po ako yung sinabi dito ni Jesus Christ, these are in Matthew chapter 24 at saka Luke chapter 21. Next week, titingnan natin ang sabi ng salita ng Diyos. Sabihin ko rin mamaya rito, sabi sa Luke chapter 21, that there will be signs in the sun, the moons, and the stars. I will take you to what is really happening doon sa 4 moons. Yung 4, yung tinatawag na blood moons. Is next week po yan. Pakinggan niyo po mabuti yan. Inaayos niyo po mabuti yan sapagkat, I'm telling you, medyo nakaka-alarma na. Okay? Ang nangyayari itong taon na to at next year. Okay? Na hindi nangyari in 500 years. I will tell you that. Again, gusto ko po maunawaan po ninyo. Mamaya sasabihin ko, ano ba dapat gawin ng mga Kristyano ngayon? Ngayon nakikita natin. Mamaya ko po sasabihin. Now, malinaw po na ito pong mga bagay na ito, these are not just, hindi ako nagkikwento sa inyo ng, eto may ganito, may mga bagay. Nakita niyo kung paano magpatayan? Nakita niyo yung mga ISIS kung paano pumatay? Ginagano lang, tinututukan na, tapos sisipain na sa tubig. Okay? Ang buhay sa kanila, ganun lang. Ganun lang kasimple. Samantalang dito, halos binabayaran natin ng halos milyon para mabuhay lang yung mahal natin sa buhay. Pinapa-ospital natin. Kahit alam natin na wala nang ano, pero gagawin pa natin. Pero doon, bata, nakita nyo, mga binatilyo kung patayin. Ganun lang ang buhay. Okay? Sasabihin ko po sa inyo, mga kapatid ko, this is the reality. Welcome to reality. This was prophesied by Jesus Christ 2,000 years ago. At maaaring nangyari ibang mga digmaan, pero imagine, 43 wars going on every day. All over the world, in every parts of the world, 43 wars. Pwede na sabihin parang World War na ito. But ang nangyayari, these are just part by part, hindi sila magkakasamang coalition. Okay? Part by part. There are armed conflicts. But imagine, pag samasamahin mo itong 43 wars. Okay? Sabi ng ating Panginoong Kristo, hindi lamang mga wide deception ng mga teaching, ng mga maling katuruan, at maraming mga tao, kahit mga Kristiyano, ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, tatalikod sa pagkatang gusto nila, yung mga gusto lang nilang marinig. Hindi lamang dito sa mga wars na ito, sabi ni Jesus Christ, pangalawang maintindihan ninyo, may mga digmaang matitindi. Pero sabi niya doon, hindi lamang yun, may pangatlo. Okay? There will be what? There will be famine. Widespread famine. At makikita nyo, there will always be natural phenomenon. There will be natural disasters na mangyayari. Sabi po, balikan po natin, Matthew chapter 24, binasa na natin 6 to 7, yung first sentence ng verse 7. Ito, basahin natin yung huling sentence ng verse 7 at saka verse 8. Sabi po rito, there will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of what? The beginning of birth pains. Malinaw po ang sabi ng salita ng Diyos. Okay. Sa Pilipinas, nararanasan na natin yung, lately ko lang naranasan yung El Nino. Okay. Tumagal po ako sa edad ko na ito. Hindi ko po naririnig, there's no such thing for me as El Nino. Mas lalo na yung La Nina, hindi ko po narinig pa yun. Ngayon ko lang naririnig to. In the last few years nitong nakaraang mga taon-taon na to na mayroong palang ganong El Nino at saka La Nina. Okay? Ang alam ko lang nung araw, El Bimbo, hindi El Nino. Okay? Pero yung El Nino, wow, hindi ko alam yan. I mean, these are what? These are natural phenomenon. Extreme na tagtuyot at extreme na pagtutubig. I mean, both are extremes. Ang sabi po ng salita ng Diyos dito, there will be earthquakes. Ang sabi ni Jesus Christ dito, not just famines and earthquakes.
Ang ginamit niya rito, in various places, meaning to say, it's a widespread. It's somehow it's malakihan, malawakan itong pangyayari ito. Widespread in every places, meaning to say, hindi lang buong bansa rito, pati mga bansa rito apektado. Bansa-bansa, hindi lang bayan-bayan, kundi bansa-bansa. Okay. There will be, wow, earthquakes. 2004, December 26. Okay? Lahat tahimik. Dahil katatapos lang ng Christmas. Okay? Ng Christmas, December 26. In Indian Ocean, nagkaroon po ng magnitude 9. At anong po nangyari? Nagkaroon po ng malaking tidal wave, tsunami. Naapektuhan po ang Bangladesh, Africa, Malaysia, Somalia, Tanzania. And sabi doon, according to dun sa kinuha ko sa Wikipedia, 170,000 people died. 170,000 died. Okay? Ang last 2010, ang ano po, Chile po was hit 8.8 magnitude 8.8. Okay? 2011, pagkatapos po ng taon na 2010, 2011, okay, ang New Zealand naman po ay nagkaroon ng 6.3 magnitude. That same year, naranasan natin dito sa Japan ang magnitude 9. At nakita po natin na more than 10,000 people were swept away by this tsunami. Na hindi na nakita ang kanilang mga bangkay hanggang ngayon. I mean, hindi po ako pwedeng magsalita sa inyo ng parang ano lang dahil naranasan ninyo kung gaano katindi yung lindol na yan. Okay? Ang sabi po doon, sabihin na meron pong isang Christian author, ang pangalan po niya si Hal Lindsey. Meron po siyang ginawang book. Ang pangalan po ng ginawa ng book ay Apocalyptic Code. Sabi niya ganito, let me read this. Sabi niya, earthquakes have increased in frequency and destructiveness during the 20th century. Mas lumakas daw po, mas dumami noong 20th century ang mga earthquakes. Hindi lang dumami, mas lumakas. Sabi niya rito, from year 1890 hanggang 1950, ang nakarecord lang daw po ng malalakas na earthquake ay 2 hanggang 4 na beses lang sa isang taon. Pero nung nag-1950 na, hanggang 1960, nagkaroon na daw po ng 9 na malalakas na earthquake sa isang taon. Nung nagkaroon na po ng 1960s, nag-umpisa na po ng dekada 60, nagkaroon na po ng 13 malalakas na earthquake kada sa isang taon. Nung nag-70s, 71 destructive earthquake. Okay? Ang nangyari, 71 na. At ang sabi po dito sa record, during the 1980s, 86 big earthquakes happened. Imagine from 2 to 4, nung 80s na, nung 1980s na, nasa 86 na. From 1990 hanggang 1996, 150 damaging earthquakes was recorded. From 1990 to 1996, ganun na po karami. Okay? Every year po yun. It increases in frequency, it increases in numbers. At ang sabi po ng mga expert, okay? Sabi po, according to National Earthquake Information, okay, na nandun sa Colorado, ito pong sabi nila, it's almost like the earthquake's plate, the Earth's plate po, hindi earthquake, Earth's plate, yung plate po sa ilalim, okay, yung plato sa ilalim ng mga bayan, mga bansa, are gyrating, parang sa nagsisikilos, nagdidikitan, para mag-prepare ng isang malaking hollow. Kapag nagkaroon ng malaking hollow sa ilalim, that's the start of the big one. Kikita na sila lahat ng mga maliliit na mga butas na yan hanggang sa magkaroon ng malaking hollow. That's the big one. Kung saan yan, marami nagsasabi, nasa Japan.
Okay? Ang sabi nga nila, ang sabi ng mga expert, nasa bandang Tokyo. I mean, hindi ko sinasabing ano, no? Ako pwedeng hindi sa Japan yan. Okay? Pwedeng sa Pilipinas yan. Hindi natin alam sapagkat yan yung mga lugar na ano eh, na yan yung mga lugar na ang tawag po dyan, the rings of fire, dahil nandyan yung mga lugar na punong-puno ng mga volcano. May mga problema yun sa ilalim ng plato ng mga ano eh. Ang Pilipinas may mga ano rin yan, may mga crack din yan sa ilalim. Pero gusto ko pong maunawaan po natin, it happens. It happens. In the book of Revelation, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, okay, na ang bagay na itong earthquake na ito ay mangyayari isang next week. I'm preparing this para sa next week. Hurricanes, typhoon. Sino nakaalala sa inyo ng bata kayo na mayroong signal number 5? Signal number 4 kaya? Pagka signal number 3, masaya na ako dahil walang pasok. Okay? Wala nang pasok yan. Dahil signal number 3, nakamalakas na yan. But it increases in power. Grabe na po ngayon. It exceeded yung hangin na dumaraan. I'm telling you, it happens. Yung Yolanda, everything. Watch this. Okay? Meron pong pestilence, no? Mamaya, yung pestilence po na yan, bago panoorin natin to, gusto kong sabihin muna po pala sa inyo, itong pestilence, yung mga peste. Okay? Hindi po peste lang yan sa mga hayop, okay? Pagka sinabing pestilence, ang ibig po sabihin yan, according to dictionary, it's a widespread, infectious, often infectious, fatal disease. Okay? So, intindihin natin. Ngayon, may nangyayaring mabigat ngayon. The Ebola virus. Nakakatakot na po sapagkat itong Ebola virus na inilagay ko ay nakasulat sa kanila according to their, mamaya panonoorin natin to. According to their latest research, 900 has already died. Pero kahapon, chinek ko, ang namatay na po, since yesterday news, ang namamatay na po, hindi lamang po 900. Nandito po sa news ngayon, 4,784 has already died in Ebola virus. Okay? At infected po ngayon ay nasa 2,400. In spite of the fact na ang mga bayan at mga magagaling na mga doktor at ang mga yayamang mga bayan ay nagsasama-sama na para pigilan. Okay? Hindi nila magawang pigilan itong Ebola virus. At continue na pumupuksa at lumalaga na pagtumalaga na. Ang nakakatakot po rito, this is airborne. This is airborne. Now, 35 years ago, may nausong bagong sakit. At alam niyo kung ano yun? AIDS. Now, ang sabi po rito sa mga research na ginawa ko, ang sabi po rito, during 1993, AIDS became the leading cause of death for US male between 20 to 45. Ito ang number 1 killer ng mga lalaki sa Amerika during 1993. During 1997, according to World Health Organization, reported that 11.7 million people had died of AIDS. 11.7 million just in 1997. Ever yung ano na yun, mula 90, basta 35 years ago. Okay? 11.7 million has already died in AIDS. At ang sabi po rito, estimated that there are over 25 million people worldwide who have
full-blown AIDS. Ibig sabihin, AIDS na to, hindi pa HIV. AIDS na talaga, mamatay na sila rito. Okay? And an additional 100 million people will be infected with HIV virus in years to come. Okay? Dahil nagkakalat na to. Okay? Ang nakukuha po ito sa according to the mga doctors and experts, nakukuha po ito by having sex, lalo na from same sex, man to man. Okay, tapos yung may infected, tapos makikipag-sex sa ibang, sa babae naman, tapos babae. Ganun yan. Okay? Second, nakukuha daw po ito sa blood transfusion, yung mga, lalo na yung mga babaeng nanganganak. Okay, ano po yan okay, tapos yung mga tumitira, nagsasaksak ng mga droga. Okay, nagsishare na sila often, hindi na sila nagpapalit siyempre ng mga karayom dyan. Okay, share na lang tayo, tipid. Lahat tayo, high tayong lahat. Okay, ganyan na, ganyan sila ngayon. Okay? Now, sabi ng salita ng Diyos, there will always be pestilence. That's part of pestilence. Kumakalat. In the Philippines, kahapon ko lamang po ito na nakuha. At ito po kahapon ay balita. According to Inquirer, in the Philippines, there were 498 HIV/AIDS cases recorded in the first quarter from January to March. Isn't that alarming? Sabi po rito, okay? 53 of 498 cases in the first quarter this year were full-blown AIDS. Yung sa 498 na yun, 53 doon ay full-blown AIDS na. Hindi na HIV. Tinandaan ninyo, pagka yan ay HIV, eventually yan ay mag-develop magiging AIDS yan. Okay. Ang sabi rito po, this year's new data also raised 17,948, almost 18,000 cases reported from 1984 to 2014, according to the Health Secretary Enrique Ona. Yung Health Secretary natin yan. These are just people na nag-open na sila ay HIV positive. Eh, paano na yung natatakot at nahihiya? Hindi natin alam. Now, hindi lamang po AIDS, there's SARS. Okay? SARS. Ngayon, hindi natin binabaliwala natin to. Yung dengue. Okay? Umpisa na ngayon ng tag-ulan for the first time. Okay? In almost 40 years ng history ng Japan. Ngayon lang nagkaroon ng ganitong kaso ng dengue. Sa mga hapon dengue. Sa Pilipinas dengue. Ay, hindi, dengue. Okay? Yun po yun. Pinapatawa ko lang kayo kasi parang nayayanig na eh. Parang mga lalaki ng mga mata nyo sa akin eh. Sobra naman kayong seryoso. Now, so isipin natin dito mga kapatid ko, that let's take it easy because you know why? Dapat ang mga Kristiyano aware lang dito. Let's get excited. Pero dapat alam natin kung anong ginagawa natin. Kaya ito punto ng aking mensahe. Ano ba dapat natin gawin? Now that the times are coming. Now, tingnan po natin dito, yung virus na dengue ay masyadong, ang di nyo alam, sobrang ito ay pinag-uusapan kahit sa kongreso ng Hapon. Kung anong dapat nilang gawin. Okay? It's a big issue to them. Sa ating mga Pilipino, sanay tayo sa dengue. Eh, na-dengue na yan ako eh, pastor eh. Ako rin, kamuntik na na-dengue. Ang gusto ko isipin natin dito mga kapatid ko, these are big deal sa mga
Mga Hapon. Alam niyo naman ng Hapon, konting virus na namamatay. Yung Ichigo Nana eh. Isipin niyo mga bata namatay sa Ichigo Nana. Nung nagpunta ako sa Pilipinas, tinanong ko, Ichigo Nana, dami namatay. Nagtawanan yung mga doktor, mga kaibigan ko sa atin. Sabi niya gano'n, alam mo ba na? Sabi niya, Ichigo Nana, mas mabibigat dyan yung ibang mga bakterya dito, pero hindi namamatay ang mga Pilipino dyan. Palibhasa ka ako, yung mga Pilipino sanay sa bakterya eh. Yung mga Hapon hindi sanay sa bakterya. Patay! Kaya big deal sa mga Hapon yan. At wag natin tawanan yung mga Hapon, matagal ka lang nandito sa Japan. Ako nga po nung araw eh, kahit na kulay dilaw na yung lumalabas na tubig doon sa bomba eh, pagka nauuho ko, iniinom ko, hindi ako tinatablan eh. At ako kailan lang uminom ako sa, tawag dito, sa restaurant pa. Okay? Hindi ko nasasabihin yung restaurant, baka hindi nyo puntahan na doon. Kilalang restaurant, chain restaurant. Pumunta ako doon, uminom po ako dahil uhunuhaw ako, kahit tag-init, uminom po ako ng mango juice. Alam po ninyo, 2 araw akong daig ko pa yung may birth pains. Daig ko pa yung mga ay, hindi, totoo po yun. Talagang grabe. Hindi ako makakain, nagsusuka ako tapos talagang sumasakit. Hindi ko malaman kung anong ikot, anong grabe sakit ng tiyan ko. Ang sumunawaan po ninyo, bakit? Sabi ko, araw kahit na medyo marumi yung tubig, pagkain hindi ako tinatablan eh. Yung mga kinakain ng mga street food dyan, okay lang sa akin yan eh. Lalo na nung binata pa ako na kung saan ako pumupunta, nagpukusada kami nung araw. Kahit na ano dyan, kahit nakabilad sa araw yan, kinakain ko, di ako tinatablan. Abay ngayon, pampihira eh. Mango juice na sa isang sikat na food chain eh. Ininom ko, pampihira, nagkaganon ako. Kaya wag niyong, matagal na kayo dito sa Japan. Okay? Bacteria free na rin kayo ngayon. Andiyan ba kayo mga anak ng Diyos? Okay? Now, I want you to be aware about this widespread pestilence that's been going on. That's more than a 50% increase and more quakes than have shaken That's the earthquake muna tayo pumunta, bagong province. Yan po ay nangyari ngayong taon lang na ito, okay? Killing at least 3 people, damaging dozens of buildings and triggering... Lahat siya 2014, just recent. Ito, July. Triggering a tsunami. It happened in the Fukushima nuclear. Rescue operations are continuing after a powerful earthquake struck southwestern China. At least 380 people have been confirmed dead, around 2,000 injured in the 6.5 magnitude quake. Millions of Americans are bracing for this. July 4. Growing in size tonight. The Eye of Arthur is passing just southeast of Wilmington, North Carolina. 35 miles out to sea, swells as tall as 2-story buildings. Typhoon Neyuguri has been pummeling the southern Japanese island of Okinawa. 500,000 residents were urged to evacuate. 400 kilometers wide and packing winds of 240 kilometers per hour. The typhoon also caused waves of up to 14 meters high. Heavy rain and gale force winds have swept across parts of Romania. Gusts of 100 kilometers an hour caused severe damage to homes and kailan lang natabunan ang malaking bahagi sa Hiroshima at sa Pilipinas. Battering Manila. Disaster officials say 54 people have gano'ng kalakas yan, hangin. Hundreds of thousands homeless. Typhoon Ramazan meaning London has forced hundreds of thousands of people to flee their homes. The beach goes, it had been a pleasant day in the summer sunshine. Then, suddenly, everything changed. The skies opened and a big storm pelted the erstwhile sun worshippers with giant hailstones. To look clearly in pain for the battering they were receiving. Others fought what cover they could. Some huddled together under beach umbrellas, which offered little in the way of protection. It was another 15 minutes before the onslaught eventually subsided.
Ito na po yung mga nangyayari, mga pestilence. They've stepped up airport health checks in Ayan ang Ebola. as international alarm grows. Alam po ninyo ang nangyayari ngayon. Ito ang nangyayari ngayon. Since it was discovered nearly 4 decades ago. With concern that this health crisis is spinning out of control, the World Health Organization is holding an emergency meeting. It could declare a global health emergency, imposing travel bans and border controls on affected countries. This most deadly Ebola outbreak has so far affected 4 countries in West Africa: Guinea, Sierra Leone, Liberia, and now Nigeria. Almost 900 people have died. Hindi na po 900. 1,400 na po. Liberia have now been flown home for treatment. Reported 3 Spanish missionaries in Liberia have also now tested positive. British Airways has said it's suspending its flights to and from Sierra Leone and Liberia for the rest of this month. In Europe and the United States, the authorities and airlines are monitoring this outbreak closely. The World Health Organization says the Ebola epidemic is now an international public emergency. It's advised to me acknowledges the serious and unusual nature of the outbreak. Okay? It is serious, ang sabi po ng World Health Organization. It is now an international. 4 na bansa na apektado. Nagtutulong-tulong na po ang maraming mga malalaking mga bansa. Subalit hindi nila mapigilan. Gusto kong maunawaan natin dito mga anak ng Diyos. Okay? Na ito po ay hindi simpleng problema. Okay? Gusto ko pong maunawaan natin dito mga anak ng Diyos. Malinaw ng sinabi ng salita ng Diyos that there will be worldwide, widespread pestilence. Never this kind of thing happen. Lahat po na napanood natin, it only happened in 2014. And we are just, nasa ano pa lang po tayo? Nasa 9 months pa lang po tayo. Hindi pa natatapos ang 2014. Dahil ito na karami at kalalakas at kalalaki. Never happened in the history of the world. Only in 2014. These things are happening only this year. Gusto kong intindihin natin dito mga anak ng Diyos. I hope that I'm getting your awareness right now. Hindi ko sinasabi ritong ibenta nyo na yung walang ganon. Tuloy natin ang buhay. Tuloy niyo rin negosyo natin. Tuloy niyo pagtatrabaho ninyo. Tuloy niyo pagiging buhay. Ang tanong dito,